mga dalang Biblia sa Efeso chapter 4. Tuloy po natin ang ating pag-aaral, verses 3 to 6. Tayo po ay mag-pray. Mihingi po kami, Panginoon, ng liwanag mula sa iyong Holy Spirit na i-attend mo po ang iyong mga salita na aming pag-aaralan, i-apply mo sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ito ang nagbibigay ng mataas na glory sa iyong pangalan. Ang maging kawangis kami ng aming Panginoong Hesus. Kaya naman ito ang gusto mong gawin. Kayang-kaya mong gawin, Panginoon. Kaya naman umaasa kami na ito ang iyong gagawin para sa luwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin Efeso chapter 4, verses 3 to 6. Verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Nasa pag-aaral po tayo kung saan tinitignan natin ang isang bunga ng pagliligtas ng Panginoon sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang unity, pagkakaisa. Makikita natin ang importansya nito sa harapan ng Panginoon para sa kanyang iglesia dahil ito ang pinakauna sa lahat ng practical applications ni Apostol Pablo pagkatapos ng kanyang detalyadong exposition ng mabuting balita sa chapters 1 to 3. So verses 4 to 6 na pinag-aaralan po natin, sinasabi sa atin na meron tayong spiritual unity sa triune God. Ang Ama ang nag-create ng isang pamilya, ang Panginoong Hesus ang nag-create naman ng isang pananampalataya at isang bautismo, ang Holy Spirit naman ang nag-create naman ng isang katawan at isang pag-asa. Sa 7 beses na ginamit ang salitang isa, 3 beses na ginamit ito sa 3 persona ng Trinidad. At 4 na beses naman sa karanasan natin sa pagliligtas ng triune God. Na sinasabi sa atin na ang iisang Diyos na merong 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, ang nagligtas sa atin. Kaya merong iisang katawan lamang, iisang church. Kaya merong iisang pag-asa lamang, iisang pananampalataya, isang bautismo, at isang pamilya. Kung papaanong iisa lang ang Panginoon, iisa lang din ang pananampalataya natin. Iisa lang din ang iglesia natin. At kung papaanong hindi natin pwedeng sirain ang Diyos, hindi natin pwedeng sirain din ang spiritual unity na meron tayo sa triune God. Kung papaanong hindi natin pwedeng split ang Trinity, ganun din ang isang iglesia, hindi po natin pwedeng split spiritually dahil meron tayong spiritual unity sa triune God na ang Diyos ang gumawa nito sa atin. Kaya ang ating unity
ay nakadepende sa ating pakikipag-isa sa iisang Diyos na merong tatlong persona. Kaya naman sa verse 3, ang exhortation sa atin ay hindi po ang gumawa o mag-create tayo ng unity. Hindi po. Meron ng unity. Ang ipinagagawa sa atin ay gawin nating visible sa ating fellowship ang invisible unity na meron tayo sa triune God. Ang sabi ni Apostol Pablo, gawin natin ang lahat upang ma-maintain, maging visible ang unity sa ating fellowship. Sa verse 2 na ating napag-aralan, ang unang paraan upang maging visible ang unity sa ating iglesia ay kung mag-grow tayo sa mga Christian graces. Ang sabi niya, sa lubos na kumbabaan, sa kamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Sinasabi sa atin na ang paraan upang maging visible ang unity sa atin, tayong mga makasalanan na napakarami ng ating pagkakaiba, ay kung mag-grow tayo individually sa ating pananampalataya. Maging visible ang bunga ng banal na Espiritu sa atin. Sa ganong paraan ay ma-overcome natin ang epekto ng kasalanan sa ating fellowship. Sa verses 4 to 6 naman na ating pinag-aaralan, ang pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ay ang pundasyon ng unity na meron ang isang church. At ito ay ang pakikipag-isa natin sa triune God. Na kung maunawaan natin ang malalim na unity na meron tayo sa triune God, na kung maging totoo ito sa ating buhay, maging totoo sa bawat isa sa atin, ang kilos ng bawat miyembro ng Trinidad, ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, magmamanifest ang unity sa ating iglesia. Ngayon natin makikita na ang unity na iniutos ni Apostol Pablo ay unity na supernatural. Ang ibig sabihin, hindi natin kayang gawin ito sa ating sariling kalakasan lamang. Ang unity na sinasabi ni Apostol Pablo ay bunga ng tunay na maturity sa bawat isa sa atin na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Alam natin na posible na pwede tayong magsama-sama at maging civil lamang tayo sa bawat isa. Kung paano ang mga unbelievers ay kaya nilang respetuhin ang maraming pagkakaiba nila. To a certain degree, kaya nilang pagtiisan ang bawat isa. Pwedeng maging ganito lang kababaw ang unity ng isang iglesia. Kaya naman kapag dumating ang matinding pagsubok, maranasan ang bagsik ng kasalanan, doon lumalabas ang namababaw lamang ang unity na meron ang isang iglesia. Kaya nakakaranas ng division, nakakaranas ng alitan, pag-aaway sa loob ng iglesia. Ang problema kasi, wala namang tunay na maturity. Hindi naranasan ang tunay na maturity ng bawat mananampalataya. Kaya mababaw lamang. Pantaong unity lamang meron ang isang iglesia. Ganyan ang nangyayari po sa maraming iglesia ngayon na nadidivide dahil sa kasalanan, na puno ng pag-aaway, alitan ang iglesia kasi walang growth. Hindi lumalago ang mga mananampalataya. Kaya naman sa ating fellowship, ang tanging paraan upang maiwasan natin ang division, maiwasan natin ang alitan sa ating fellowship, maranasan natin ang loving unity sa ating church, kailangan tayong magsikap na lumago individually sa ating pananampalataya. Ang mga Kristiyano na hindi lumalago sa pananampalataya, sila rin po yung nagiging pabigat.
sa church. Sila din ang nagdudulot ng kasiraan sa kapwa nila mananampalataya. Sila din yung nagsisimula ng alitan sa loob ng iglesia. Kaya naman sa ating mga mananampalataya, ang pinakaunang hinihingi ng Panginoon sa atin, pinakaunang obligasyon natin bilang mga Kristiyano ay ang mag-grow tayo. Maranasan natin ang tunay na maturity bilang mga mananampalataya. Diyan pumapasok ang ating daily devotion sa Word and prayer. Mahalaga na binabantayan natin araw-araw ang ating sarili kasi meron tayong deceitful at makasalanang puso. Palagi tayong nag-spend ng time sa meditation ng Word, sa meditation ng pag-ibig ng Panginoong Yesus para sa atin. At palagi tayong nagpipray, nakikipag-fellowship sa Panginoon sa prayer. Ito po ang huwag nating kakalimutan. Walang pwedeng maging substitute sa ating holiness. Hindi natin pwedeng gawin na kahit hindi tayo maging banal, basta nagsiserve tayo. Hindi po pwede yun. Kahit yung paglilingkod natin, magiging mali kapag walang holiness sa ating buhay. Walang pwedeng maging substitute sa ating holiness. Importante na individually nagsisikap tayo na maging banal sa ating lakad bilang mananampalataya. Nakita natin nung nakaraan ng unity natin sa Holy Spirit. Ngayong umaga, titignan natin ang unity naman natin sa ating Panginoong Yesus. Sa verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Tingnan natin ang isang Panginoon. Ang Panginoon na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Yesus. Sa unang Korinto chapter 8 verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo, merong isang Panginoon, si Yesu Kristo. Panginoon lamang ang binanggit dito upang mabigyan ng diin ang unity. Ang Panginoong Yesus ang ulo ng iglesia. Sa Efeso chapter 1 verses 22 to 23 ay ibinigay ng Diyos Ama ang sovereignty sa ating Panginoong Yesus, na siya ngayon ang sovereign sa buong mundong ito para sa kanyang iglesia. Dahil ang ating Panginoon Yesus ang siyang ulo ng iglesia. Kung tayong mga miyembro ng katawan ni Jesus ay meron tayong iisang ulo na siyang ating Panginoon, kung tayong mga mananampalataya ay merong iisang master, di ba dapat meron tayong unity sa kabila ng maraming pagkakaiba natin? Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi na ang Christianity ay ang Panginoong Yesus at ang relasyon natin sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay naging Kristiyano dahil tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, na siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao. Sinunod ng perfect ang mga kautusan bilang substitute. Hindi kasi natin kayang sundin ng perfect ang mga kautusan. At siya rin ang nagbayad ng kasalanan sa cross dahil hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan na hindi tayo napupunta sa impyerno. At ginawa niya ang mga ito bilang ating kahalili. Kaya ang sino mang nanampalataya kay Jesus, sinasabi ng Bible, ay inaaring ganap ng Diyos alang-alang kay Jesus. So tayo ay nanampalataya. Tayo ay tinatawag na mananampalataya, Kristiyano, hindi po dahil tayo ay nandito every Sunday. Hindi dahil sa ating mga ginagawa. Tayo ay Kristiyano dahil sa ating buhay na relationship sa ating Panginoong Yesus. At sinasabi ng Biblia na tayong mga tinubos ay pagmamayari na ngayon ng Panginoong Yesus. Sa unang Korinto, chapter 6, verse 19, ang sabi ni Apostol Pablo,
O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang ibig sabihin po, hindi na tayo mga Kristiyano, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay. Hindi na tayo ang nasusunod sa ating buhay. Pagmamay-ari na tayo ng ating Panginoong Yesus. Kasi tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Kaya naman, ang masusunod lang sa ating mga buhay ay ang kalooban ng Panginoon. Ang ating loyalty ay wala sa ating sarili, wala sa ating church, kundi nasa ating Panginoong Yesus na siyang ating tagapagligtas. Ito ang punto na gusto kong makita natin. Kung ipamuhay natin na meron tayong iisang Panginoon, iisang Master, iisang sinusunod, ang Panginoong Yesus, hindi ba magkakaroon tayo ng unity sa ating iglesia? Magiging visible ang unity na meron tayo sa ating Panginoong Yesus. Nagkakaroon ng division o alitan sa church pag nagkakaroon tayo ng ibang Panginoon. Sa atin dito na nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus, walang sino man sa atin ang magsasabi na merong ibang paraan ng kaligtasan maliban sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pagdating sa doktrina, madali nating ipahayag si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero sa buhay natin, napakadaling magkaroon ng ibang Panginoon. Ito ang tinatawag nating mga idols. Kapag tayong mga mananampalataya, ginawa nating Panginoon at tagapagligtas ang ating ministry, kung mawala ang ating ministry o merong maging hadlang sa ating ministry, magagalit at malulungkot tayo ng sobra-sobra. Na ito nagiging dahilan ng pagkasira ng relationship natin sa loob ng iglesia. Kaya magkakaroon ng alitan. Kapag ang reputasyon natin, ang ginawa nating Panginoon at tagapagligtas, the moment na merong mag-criticize, pumuna sa atin, magagalit tayo ng sobra at gagantihan natin sino man ang pumuna sa atin. Ito ang sumisira sa ating relationship sa loob ng iglesia. Kung ang Panginoon natin ay ang ating sarili, na gusto natin palagi tayo ang nasusunod, kung ano ang gusto natin, iyon ang nasusunod, ipipilit natin ang ating gusto kahit merong masira o merong iba na magagalit. Ito ang sumisira ng relationship natin sa loob ng iglesia. Kung ang sinasamba ng puso natin ay ang Panginoong Yesus na iniwan ang glory ng langit, in-embrace niya ang limitasyon ng pagiging tao, nakaranas ng persecution at kamatayan hanggang sa krus bilang pagsunod sa Ama para sa ating kaligtasan. Kapag nagiging totoo ito sa ating araw-araw, paunti-unti, nagiging kamukha natin ang ating Panginoong Yesus. Na pagkatapos niyang hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo sa John 13, pagkatapos niyang magpakaalipin para sa kanyang mga disipulo, ganito ang kanyang sinabi. John 13 verse 13 and 14. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na
dakila kaysa kanyang Panginoon. O ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa Kanya. Kapag sumasamba tayo ng tunay sa ating puso, sa ating Panginoong Yesus, magiging kamukha natin siyang servant. Servant. Na mas mahalaga ang iba kaysa sa ating sarili. Ang ating paglilingkod ay sacrificial para sa ating kapwa. Ang isang servant, hindi siya nagdidemand. Hindi nagrereklamo anuman ang ipagawa mo sa kanya o gaano man kahirap ang ipagawa sa kanya. Ito ang nagiging problema natin kaya nagkakaroon ng alitan sa loob ng iglesia. Kadalasan, umaasta tayong mga Panginoon na gusto nating gawin ang ministry natin sa paraan na gusto natin. Kung merong makialam at maging hadlang, magagalit tayo. O kaya naman kapag hindi nasunod ang ating gusto o suggestion, magagalit tayo. Gusto natin tayo ang pinaglilingkuran at hindi tayo ang naglilingkod. Ganito madalas ang pinagmumulan ng alitan, pag-aaway, friction sa loob ng iglesia kapag nakalimutan natin na tayo ay mga servant at hindi Panginoon. Ang isang servant, submissive. Kung ano man ang situation na ibigay sa kanya, gaano man kahirap, kabigat, palagi niyang nakikita na galing ito sa kanyang Panginoon. Kaya naman tatanggapin niya ito ng buong puso. May pinagdadaanan, mang paghihirap, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang kapwa. Patuloy na naglilingkod. Ang isang servant, hindi man masunod ang kanyang kalooban o suggestion, magpapatuloy pa rin sa paglilingkod. Dahil alam niyang siya ay servant, waiter, at hindi Panginoon. Ang servant heart, sumisibol yan kapag ang ating puso ay nakafocus, tumitingin ng matagal, minemeditate natin ng matagal ang ating Panginoong Yesus na nagpaalila hanggang sa krus, iniwan ang glory ng langit. Ito po, hindi niya ipinilit ang pagiging Diyos. Siya ay nagkatawang tao at sumunod sa kalooban ng Diyos Ama hanggang sa krus para sa ating kaligtasan. Kung ang ating Panginoon at tagapagligtas, ginawa niya ang ganitong pagpapakababa para sa ating kaligtasan, mahirap ba para sa atin ngayon ang magpakababa para paglingkuran ang ating kapwa? Kung ang aking Panginoong Yesus nagpakaalila para sa aking kaligtasan, mahirap bang maging alipin ng Panginoon ngayon para sa kanyang iglesia? Kung ang aking Panginoong Yesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin na makasalanan, mahirap bang ibigay ko ang aking buhay sa pagsunod sa kanyang kalooban? Nagkakaroon ng alitan at pag-aaway sa loob ng iglesia kapag hindi sumasamba, nag-worship ang ating mga puso. Kapag meron tayong ibang Panginoon, mga idols. At dyan pumapasok ang sinasabi nating daily devotion na ini-examine natin palagi ang ating mga sarili. Sa ating mga desires, sa ating mga reactions, makikita po natin kung regular nating ginagawa ang examination, makikita natin yung mga idols sa ating mga puso. At kung sa ating quiet time pa lamang ay namomortify na natin ang ating mga idols,
at naitutuon natin ang ating puso sa ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, nag-worship na ang ating mga puso. Hindi na natin dadalhin sa church ang ating problema. Hindi na tayo magiging pabigat sa church. Hindi na tayo magdudulot ng problema sa iba kasi nga dinidil na natin ang ating sarili sa ating daily quiet time sa Panginoon. Kaya naman sa ayaw at sa gusto natin, interconnected po ang ating mga buhay. Kung papaano ka nabubuhay bilang mananampalataya, sa ayaw at sa gusto natin, merong epekto ang buhay mo sa buhay ng ibang mananampalataya dito sa loob ng iglesia. At kung hindi ka lumalago, wala kang daily devotion, sumusunod ka lang sa iyong emosyon, sa dikta ng iyong laman, magpapabigat ka sa iba. Magpapabigat ka sa church. Sisirain mo yung ibang kapatid. At ikaw ang magdudulot ng kasiraan at division sa church. At kung ganito kahalaga pala ang ating daily devotion, magsisikap tayo. Kung gusto natin ng unity sa church, ang unity nakakamit yan sa ating daily devotion. Daily devotion sa word and prayer. Kapag meron tayong iisang Panginoon at nabubuhay tayo base sa katotohanan ito, merong unity sa church. Tingnan natin. Pangalawa, isang pananampalataya. Ang pananampalataya na tinutukoy dito ay hindi ang ginagawa nating pananampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya na tinutukoy dito ay ang content, ang laman ng sinasampalatayanan natin. Mga doktrina, katotohanan ng salita ng Panginoon. So merong mga basic na katuruan patungkol sa gospel na siyang ginagamit ng Holy Spirit para iligtas niya ang bawat isa sa atin. At ang katotohanan ito patungkol sa gospel ang nagiging basis ng ating unity sa ating iglesia. So ano ang mga doktrinang ito? Una, sa Matthew 16, tinanong ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang sinasabi nyo patungkol sa akin? Si Pedro po ay sumagot ng ganito, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Upang maligtas ang isang taong makasalanan, kailangan niyang paniwalaan na ang Panginoong Yesus hindi lang siya tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. At kung ang Panginoong Yesus ay Diyos, by implication, ang ibig sabihin, merong Trinity. Merong iisang Diyos na nag-i-exist sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. At ang sabi pa ni Pedro, ikaw ang Kristo. Ang ibig sabihin, ikaw ang tagapagligtas. Sa unang Korinto, chapter 15, verses 3 to 4, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So ang ibig sabihin, tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Yesus ay nung siya ay namatay, siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan. At ang kanyang resurrection, muling pagkabuhay mula sa mga patay, ito ang patunay na tinanggap ng Diyos Ama, ang kanyang pagbabayad, kasalanan. Ito ang patunay na ang kanyang buhay, kamatayan ay acceptable sa Diyos Ama. Kaya sino mang manampalataya sa Panginoong Yesus, sinasabi ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Panginoong Yesus, siya ang tagapagligtas na namatay para bayaran ang ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay bilang patunay na tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang pagbabayad kasalanan. At panghuli sa Galatia chapter 2 verse 16. Nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa
ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang katuruan na sinasabi ni Pablo sa Galatia chapter 1, verse 8, na kung merong ibang anghel na magturo sa inyo ng ibang daan ng kaligtasan, ang sabi niya, sumpain ninyo. So ito ang mga basic na katuruan patungkol sa gospel na kailangang paniwalaan ng isang taong makasalanan upang siya ay maligtas. At ito rin ang magiging basis ng ating unity. Para tanggapin natin sa fellowship ang isang professing Christian, kailangan lang pong paniwalaan niya ang basic na doktrina patungkol sa mabuting balita, patungkol sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang gawang pagliligtas. Kung magkaiba man ang paniniwala natin sa mga minor doctrines, ay hindi magiging hadlang ito para tanggapin natin ang isang tao sa ating fellowship at maipakita niya ang kanyang pakikipag-isa sa iglesia. Ang doktrina po ay napakaselan at madalas nagiging dahilan ng pag-aaway o division sa loob ng iglesia. Kung ikaw ay miyembro ng church na ito at meron kang hindi sinasang-ayunan patungkol sa mga minor doctrines ng iglesia, kailangan mong respetuhin kung ano ang paniniwala ng church. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ituro ang iyong paniniwala na taliwas sa paniniwala ng iglesia dahil magdudulot yan ng division. Ngayon, kung iniisip mo na mali ang church at ikaw ang tamang paraan ay pumunta ka directly sa pastor ng church. At siya ang kausapin mo at i-persuade mo na ito ang tamang paniniwala sa salita ng Panginoon. Kung sa iyong pagkikipag-usap sa pastor ay na-persuade mo siya, ang pastor ngayon ang kikilos upang ituro sa church ang bagong doktrina. At yun ang bagong tayo, magiging tayo na iglesia. So sa ganitong proseso, mapapanatili natin ang unity, ang order, ang kapayapaan sa iglesia na habang nagpapalit tayo ng katuruan ay walang nasisira sa ating iglesia kasi merong tamang proseso. Ngayon, kung hindi mo ma-persuade ang pastor ng iglesia, kailangan mong respetuhin ang kanyang paniniwala, ang paniniwala ng church, at manahimik ka at hindi ka pwedeng magturo ng taliwas sa paniniwala ng iglesia. O paano kung hindi mo matanggap? Hindi ka makapag-worship kasi alam mong may mali. Kung hindi mo talaga matanggap, meron kang kalayaan na maghanap ka ng ibang iglesia na kamukha ng iyong paniniwala. Sa ganitong paraan, mapipreserve ang order at unity sa church at sa lilipatan mong church ay makakapamuhay ka. Pwede mong ipamuhay ngayon ang unity na meron kayo sa iyong pananampalataya. Sa Roma chapter 16, verse 17, basahin ko po. Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Mahalaga sa Panginoon ang order, ang unity ng kanyang iglesia. Hindi po ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magsalita tayong mga miyembro. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, merong tamang paraan para i-address natin ang concern
natin patungkol sa doktrina o ibang concern pa natin sa ating iglesia. Kung meron po tayong makita na isang kapatid na nagsasalita o nagtuturo ng laban sa tinatayuan ng iglesia, sabihan niyo po agad-agad na directly pumunta sa pastor. At doon niya i-discuss ang kanyang concern. Ang iniiwasan natin magdulot ng division, magdulot ng kalituhan, confusion, ang ganitong gawain. Pagdating po sa doktrina, masyalan pong usapin iyan. Napakadaling ma-confuse, ma-divide ang isang iglesia. Kahit tama ang itinuturo mo, kung mali ang paraan, magdudulot ng division niyan at pwede kang isubject sa church discipline. Kung ipapamuhay po natin sa ating iglesia ang iisang pananampalataya, magkakaroon po tayo ng unity. Panghuli, isang bautismo. Ang bautismo na tinutukoy po dito ay ang spiritual reality na sinisimbolo po ng water baptism, ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus. Nakita na po natin ito sa Roma chapter 6 verses 1 to 5. Basahin po natin muli. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung papaanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, magkagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Lahat ng mga tunay na mananampalataya kay Jesus, nakipag-isa sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano patay na sa kasalanan. Ang ibig sabihin, hindi na siya slave ng kasalanan. Meron siyang power ngayon na tumanggi sa kasalanan. At dahil siya rin ay nakipag-isa sa resurrection ng Panginoong Yesus mula sa mga patay, ibig sabihin, meron din siyang power na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya naman, ang church ay kinabibilangan ng mga miyembro na nakikipaglaban sa kasalanan. Tama, nagkakasala tayo, pero hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ipinapamuhay natin ang isang bautismo natin kay Jesus kapag nagsisikap tayong patayin ang kasalanan sa puso natin. Tumatalikod tayo sa kasalanan. At gaano man kahina ang tingin natin sa ating sarili, gaano man kalakas ang kasalanan at temptation, sinasabi sa atin, dahil nakipag-isa tayo sa resurrection ng Panginoong Yesus, sinasabi sa atin, meron tayong power na i-overcome ang kasalanan, sundin ang kalooban ng Panginoon. Ang pagtalikod natin sa kasalanan at pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon, ito po ang nag-unite sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya naman, kung merong public sin sa ating fellowship, kailangan nating i-deal. Ito ang tinatawag na church discipline. Ang mabilis na sumisira sa unity, ang mabilis na sumisira sa iglesia ay ang kasalanan.
Ang purpose ng church discipline ay para tulungan ang kapatid na bumalik sa tamang lakad sa Panginoon. Sa unang Korinto chapter 5 verses, ganito po inilarawan ni Apostol Pablo ang kasalanan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo ngay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko ay inialay na. Ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa kasalanan ay parang pampaalsa. Mabilis niyang i-penetrate ang buong masa. Ganon din ang kasalanan sa church. Kapag pinabayaan natin, mabilis niyang sisirain ang buong iglesia. Kaya nga sinasabi ng mga reformers, ang isang katangian ng isang tunay na church, meron siyang church discipline. In-exercise niya ang church discipline ng merong pag-ibig. The moment na pabayaan natin ang kasalanan sa ating fellowship, mabilis niyang ipe-penetrate ang buong church. Darating sa punto na ang isang gumagawa ng kasalanan ngayon ay marami na ang gumagawa hanggang sa bumagsak ang buong iglesia. Kapag isinabuhay natin ang isang bautismo natin kay Jesus, hindi lang magiging matibay ang church. Yung mga tunay na Kristiyano ngayon, tatalikod sa kasalanan at babalik sa tamang lakad sa Panginoon. Hindi lang titibay ang church, kundi lilinis din ito. Bakit? Kasi aalisin ng Panginoon ang mga false converts. Ang taong wala kay Jesus, ito yung wag nating kakalimutan. Ang taong wala kay Jesus, wala siyang power na tumalikod sa kasalanan. Slave siya ng kasalanan. At kung i-practice natin ang church discipline, aalisin ng Panginoon ang mga false converts. Hindi lang titibay ang church, kundi lilinis din ang iglesia. Meron tayong iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Kung mabuhay tayo ayon sa naranasan natin sa ating Panginoong Yesus, magiging visible ang unity sa ating iglesia. At ito ang panalangin natin sa Diyos Ama at gustong tugunan, sagutin ng Diyos para sa kanyang luwalhati. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalinaw sa aming mga puso't kaisipan. Masyado kaming ignorante, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang inihingi mo, unity, Panginoon, ay imposible sa aming mga sarili. Sa pamamagitan lamang ng Holy Spirit na siyang nag-create ng unity nito, ang the same Holy Spirit din ang may power na gawin itong visible sa iyong iglesia. Tulungan mo po kami, maunawaan namin, Panginoon, ang unity na meron kami sa iyo na triune God, upang i-value namin, Panginoon, ang unity, ang visible unity sa iyo, iglesia. Upang i-treasure namin at gawin namin ang lahat, Panginoon, upang ma-maintain, maging visible ang unity sa iyong iglesia. Dahil ang nakataya dito ay ang iyong reputation, ang iyong glory, Panginoon. Tulungan mo po kami na mag-glorify ang iyong pangalan sa iglesia dito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen.